porasyon na ibahatid sa atin ng ating pong kapatid na si Pastor Jay Porcadilla. Yan. So, good morning po sa ating lahat at welcome po muli sa ating online devotion. This morning po, we will go to the Word of God na matatagpuan po sa 2 Peter chapter 1, verses 5 to 7. Sabi po dito, because of this, make every effort to add integrity to your faith. And to integrity, add knowledge. To knowledge, add self-control. To self-control, add endurance. To endurance, add godliness. And to godliness, add Christian affection. And to Christian affection, add love. Yan. So kung makikita po natin, para po itong sequence ng kumbaga increasing characteristics, character. So bakit ito nabanggit dito sa sulat? If we go back sa verse 3 rather, sabi dito, God's divine power has given us everything we need. Binigyan daw ng Diyos yung kapangyarihan ng Diyos, ay binigyan tayo ng lahat ng ating kakailanganin. Para saan? For life and for godliness. Sa ibang translation, to live godly lives. This power was given to us through knowledge of the one who called us by His own glory and integrity. Na makikita natin dito sa verse na sinabi, ito ay ibinigay sa atin sa pamamagitan ng mga nalaman natin o natutunan natin tungkol doon sa tumawag sa atin. At yung tumawag sa atin, tinawag tayo for His glory and for His integrity. In verse 4, through His glory and integrity. By the way, God's Word translation po yung gamit kong version. Sabi dito, through His glory and integrity, He has given us His promises that are of the highest value. Yung pangako daw ng Panginoon ay ibinigay sa atin sa pamamagitan ng Kanyang glory and integrity. Through these promises, you will share in the divine nature because you have escaped the corruption that sinful desires cause in the world. So ito daw po yung pinagkaiba nating mga mananampalataya o ng mga mananampalataya, tagasunod ni Kristo, sa mga tao na nasa mundo na wala pang pagkakilala o hindi pa sumasampalataya sa Panginoon, Sabi dito, yung pangako na ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus ay binibigyan tayo ng karapatan o ng pagkakataon to share, makibahagi. In other translation, take part, in the divine nature. So, yung divinity is hindi innate o hindi natural sa atin, nagiging divine tayo or nagiging holy tayo, hindi dahil holy talaga tayo, we only become holy because the one who called us is holy. Kaya nga, in order for us to live godly lives o holy lives, we need to share, makibahagi doon sa tumawag sa atin. And He is none other than the Lord Jesus Christ. Na yung kabanalan niya, yung nagliliwanag, nagniningning, tapos nagre-reflect sa atin bilang mga mananampalataya. And this is very important kasi one thing na I always remember, especially sa panahon po natin ngayon, mga contemporary Christians, yung words nung professor ko, si Doc Fermin. Ang sabi niya, there's this pastor, pero hindi ko matandaan kung sino kinote niya. Pero ang sabi niya, the church is in the world as it should be. Yun kasi ang purpose ng church. Tinawag tayo to be in the world. Bakit? Kasi tayo nga yung light, tayo yung salt, tayo yung magtuturo sa mga tao to look unto Jesus. And that's good. We are in the world. The church is in the world. But ang nakakalungkot is the world is also in the church as it should not be. Ito na yung problema natin. Masyado nating
ina-adapt yung kultura ng mundo, thinking na kapag ginawa natin to, dahil familiar to sa mundo, ito yung mag-a-attract sa kanila, no? Ito yung magbibigay sa kanila ng interest na mag-join sa church. Kaya nga yung mga attempts natin ngayon, yung lalo na sa mga kabataan, yung mga ginagawang mga technique, no? Yung mga approach makamundo, which is yun yung nakakalungkot. Ang very reason bakit ang church is separate from the world is so that when the world sees us, makukumpara nila yung sarili nila sa church, na kung saan meron yung mga bagay, no? Yung mga bagay na wala sa kanila, no? Makikita nila sa church. Ang problema sa panahon natin ngayon, dahil sobrang ginagamit natin na maging contemporary, ang ginagawa natin maging contemporary ang church, napapanahon, no? Yung iba tinatawag is nagiging progresibo yung church, kailangan i-entertain natin itong mga to. Ang problema dito is nawawala na yung kabanalan. Nawawala na yung reverence o pagrespeto sa Diyos. Dahil iniisip natin, hindi, kailangan maging seeker-sensitive tayo. Seeker-sensitive, ibig sabihin, yung mga tao na yan, mga seekers yan, naghahanap yan. No? Kailangan i-accommodate natin sila. No? To the point na nagko-compromise yung church para lamang ma-accommodate yung mga unbelievers. Which is, yun yung nagiging dahilan bakit most of the churches nowadays are powerless. Bakit? Kasi nakaano na sila, ang tingin na nila nasa tao, wala na yung paningin nila, wala na yung focus nila sa Diyos. So this verse reminds us na tayo ay tinawag ng Diyos for a specific purpose. At yung purpose na yun, siya yung magdidetermine, yung tumawag sa atin. At dahil siya ay nagdidetermine, siya rin yung magbibigay sa atin ng lahat ng ating kakailanganin. The promises of God are for us to receive or to acquire, not for our enjoyment, kundi para matupad natin o magawa natin yung kalooban ng Diyos. Kaya nga sabi dito, because of this, no, in verse 5, make every effort. Pag sinabing make every effort, may gagawin tayo. Hindi tayo passive. Hindi natin sasabihin, hindi, kaya nyo na yan. Sila na lang yan, para na sa mga leaders. No, kung sinasabi mo na ikaw ay sumusunod kay Kristo, dapat malinaw din sa'yo na ikaw meron kang responsibility. Di ba? Sabi ni Uncle Ben kay Peter, with great power comes great responsibility. Pwede nating natin din yun, di ba? Yung principle na yun. With great blessing comes great responsibility. Hindi kayo i-bless ng Panginoon kung hindi ka niya bibigyan ng responsibilidad. Because the reason why God blesses people is for people to be a blessing to others. In that process, yung mga tao, ang sabi sa Word of God is, the people will see your good works and will glorify your Father in heaven. So yun yung dahilan bakit tayo binibless. Bakit ka pinagtatagumpay. Hindi para ikaw yung makita, kundi para makita ang Diyos sa buhay mo. Kaya nga dito, ang paalala sa atin ng salita ng Diyos, make every effort. Ano yun? Anong gagawin natin? To add integrity to your faith. Maraming nagkiklaim na may pananampalataya sa Panginoon. Maraming nagkiklaim na sumusunod kay Kristo. Pero ang tanong is, if we look at them, do they have the integrity na nagpapatunay na yung sinasabi nila at yung pinapamuhay nila ay parehas? O baka mamaya puro lip service lang tayo, salita lang tayo ng salita, dakdak lang tayo ng dakdak. Diba? Nagtuturo pa tayo sa pulpit, nagtuturo pa tayo sa mga Bible studies. Tapos, yung tinuturo natin, hindi rin naman pala natin ina-apply sa ating buhay. Kaya nga, the Bible clearly teaches, no, na not everyone should desire to be a teacher. Kasi mas mahigpit yung standard, mas mahigpit yung tinatawag na mas stricto ang pamantayan pagdating sa mga nagtuturo. Kasi hindi ka lang namumuhay kundi nag-iimpluwensya ka pa ng ibang tao.
That's why kapag magtuturo tayo about integrity, make sure na may integrity ka. Na pag nagtuturo tayo about service, then make sure na nagsaserve ka. When we talk about worship, make sure na nagwo-worship ka. Because if you don't, then lumalabas tayong sinungaling. 'Di ba? Sabi dito, make every effort to add integrity to your faith. Does what you do or does your life reflect yung faith na pinoproclaim mo? Or is it the other way around? And to integrity, add knowledge. No? Maraming passionate sa church, pero kulang sa knowledge. So, yung passion nila, kahit sobrang gusto nilang makatulong, pero dahil hindi sila knowledgeable, sabi ng Bible, I believe in Hosea, is my people are destroyed because of lack of knowledge. No? The Bible reminds us, no, pwede ka maging passionate, pero hindi porket passionate ka, nasa tama ka. Maraming tao ngayon, no, especially in other faith, maraming tao are very passionate pagdating sa religion nila, pagdating sa mga advocacies nila. No, sobrang passionate nila. Pag nakita mo yung mga social media nila, sobrang puro post sila ng tungkol sa ganito, tungkol sa ganyan, tungkol sa ganyan. Pero teka, 'di ba? Is your passion based on knowledge or ignorance? No? Alam niyo, gamitin ko na yung word, napaka-harsh ng paalala sa atin ngayon ng Panginoon. Pero, difficult times call for difficult measures. No? So, sa panahon po natin yun, nakakalungkot, no? I just found out, no, several months ago, or last year, na June was supposedly Men's Mental Health Month. Yung June daw pala ay sineselebrate sa June, sa month ng June, yung Men's Mental Health, National Men's Mental Health Month. Pero ngayon, pag nababanggit yung June, ang naiisip kagad, Pride Month. Diba? Nakakalungkot na yung what truly matters is sinasantabi to accommodate yung mga kagustuhan ng iba. Pero teka, no? Yung passion ba natin sa ginagawa natin, sa sinasabi natin, is it based on knowledge? No? Kasi sabi nga ni Dr. Frank Turek, no? Kung seryoso ka na naghahanap ka ng katotohanan, no? If you're serious in really finding out the truth, then you will do your research. Mag-aaral ka talaga. Hindi yung porkit sinabi lang na itong celebrity na to o ng sikat na influencer na to, yun na kaagad, pangahawakan mo na kaagad. No, punta ka sa maging academic scholars tayo. Mag-aral tayo mabuti. Kaya nga napakahalaga na makita natin to. Sabi dito, and to integrity, add knowledge. To knowledge, add self-control. Dito maraming dito maraming kumbaga bumabagsak. Guilty din po ako dito. Kasi sometimes kapag feeling natin marami tayong alam, no, napakadali para sa atin na sumagot in a not so gracious way just to prove others wrong. Mali ka. Kasi ganito, ganyan. 'Di ba? Nawawala yung sinabi, yung paalala sa salita ng Diyos na let your words, let your conversations, no, be full of grace, seasoned with salt. Kaya sa halip na mawin natin yung mga taong kinakausap natin, lalo silang to turn away. Dahil din sa atin. Sometimes it's not about the message. It's the way we deliver the message. But again, sometimes then, it's not the way we deliver the message. Katulad ng sinabi ko kanina, very passionate. Sobrang halos mangyak-ngyak ka na sa kaka-deliver mo ng message. Pero wala namang integrity. Pero hindi naman based sa knowledge. Diba? Doon nagkakaproblema. And to self-control, add endurance. Bakit kailangan ng endurance?
Kasi hindi madaling magpigil. Di ba? Madaling ang daling, lalo na sa panahon ngayon, mga tao, hindi sila hindi na matiisin ng mga tao ngayon. Kasi lahat instant na. Lahat mabilis na nila naka-acquire. Lahat mabilis na nila nakukuha. Gone were the days na pipila ka ng matagal. Diba? Punta ka sa bangko, pipila ka, punta ka sa bayad center. Ngayon, lahat nasa nasa kamay na natin. Kaya nga, hindi na napapahalagahan. Di ba? Sabi dito, and to self-control add endurance, and to endurance add godliness. Sa pagtitiis mo, alam mo na hindi ka nagtitiis dahil nagpapakamartir ka lang or kumbaga masokista ka lang, no? Alam mo na sa pamamagitan ng pagtitiis mo, gino-glorify mo ang Diyos. We glorify God because of our endurance, because of our perseverance. Kasi fruit ng Spirit yan, fruit ng Holy Spirit yan eh. Sabi dito, to godliness add Christian affection. No? Magkaroon tayo ng pagmamalasakit sa ating kapwa mananampalataya. Sometimes yung mga nakakalungkot, yung mga Kristiyano pa ang nagkakagatan. Kristiyano pa ang nag-aaway-away. Tapos magtataka tayo, bakit ayaw ma-convert nitong mga unbelievers sa faith natin? Kasi nakikita nila tayo, nagkakalat tayo. Lalo na ngayon sa social media, kanya-kanya. So ito po yung ating responsibility. Are we conducting ourselves in such a manner na nag-glorify natin si God, both in our words and in our deeds, no? Both in how we relate to unbelievers and to both believers. 'Di ba? Ang sabi dito, and to Christian affection add love. Ito yung pinaka-importante. Because lahat ng ginawa ni Jesus umikot dito. His ministry, the way He taught, the way He healed, the way He did miracles, it was all, lahat yun umiikot sa Kanyang pag-ibig para sa atin, para sa tao. Na alam naman natin lahat, we're not, hindi tayo karapat-dapat na ibigin, hindi tayo karapat-dapat na iligtas. Dahil alam natin yung mga failures natin, alam natin yung mga kamalian natin. But, the truth remains. Sabi, kumbaga for a long time, hindi ako makaget over dun sa Romans chapter 5. Lalo na yun sa verse 6, sabi, sa takdang panahon, habang tayo ay mahihina pa sa takdang panahon, namatay si Kristo para sa mga makasalanan. Grabe pag naintindihan mo yun, hindi nagkataon lang eh. Hindi yung, yung tipong aksidente lang na napako siya eh. No, it was the right time. Yun yung takdang panahon. Yun yung takdang panahon, takdang oras na sinabi ng Diyos, eto na, ililigtas na kayo. Yun yung binabaliwala natin. Kasi ang tingin natin, material wealth, material gains. Iniisip natin, ini-equate natin na, pag nagkaroon ako ng mga ganito, pinagpala ako. Kaya kapag hindi nagkakaroon, iniisip, bakit ako kinakalimutan ng Diyos? Teka lang, kinalimutan ka ba talaga ng Diyos? O ikaw ang nakalimot sa Diyos? Kasi habol tayo ng habol sa ibang mga bagay. I'm not saying na masama magkaroon, makapagpundar ng mga magagandang bagay. Pero kapag yun na yung focus mo sa buhay, yun na yung goal mo sa buhay, then you're living for the wrong reason. You're pursuing the wrong thing. Sabi ni Rick Warren sa Purpose-Driven Life, nakakalungkot that you climb the ladder of success only to find out that it's leaning on the wrong wall. Nagpapakahirap tayo, nagsusumikap tayo, akyat tayo ng akyat, simikap tayo para makaahon, only to find out na pag-ahon natin nasa maling side pala tayo.
nasa maling pader pala tayo. Kasi yung tunay na tagumpay pala nandun sa kabila. Dun sa bagay na binabaliwala natin. Dun sa bagay na hindi natin binibigyan ng panahon. Kaya kapatid, sa oras na to, no, as I end, I want to remind everyone, no, and this is also a reminder for me, na what are we really living for? No? Sometimes, no, dito na talaga matatapos. Sometimes, even yung ministry is nagiging idol natin. Kasi 'di ba, idols are something that takes the rightful place of God. Kasi yun yung nagiging priority natin. Sometimes, no? Sometimes, Christians are guilty na ministry na. Doon na umiikot yung kanilang buhay. Walang problema doon, di ba? Kasi nga gusto ng Diyos na mag-ministry tayo, di ba? Pero ang problema, ang focus mo yung ministry. Pero, hindi mo wala ka ng oras para doon sa minister. Minister, di ba tayo yun? Kaya lang naman tayo nakakapag-minister kasi may nag-minister sa atin. May nagmi-minister sa atin. The Holy Spirit. Ang Diyos. Bago tayo makapag-minister sa iba, tayo muna yung pinag-ministeran. Pero ang problema sa atin, focus na focus tayo sa pag-minister sa iba. Hindi na tayo naglalaan ng oras, quiet time, devotion, prayer. Iniisip natin, okay na to. Hindi ko na kailangan masyadong paghandaan yan. Yun at yun lang din naman yung topic. Dito lang din naman kami iikot. Alam ko na yan. Magre-recycle na lang ako ng mga lessons ko before. Magre-recycle na lang ako ng mga sermon ko. Kasi ganun din naman. And problema dun is, what if hindi pala yun yung nais ng Diyos na ipahayag natin sa oras na yun? Then we miss out. Hindi natin fulfill yung purpose ng Diyos sa atin nung oras na yun. Kasi confident tayo na eto na lang. Eto na lang yung gagawin ko. Okay na to. Hindi ko na kailangan maghanda pa. So mga kapatid, no? Let us be reminded. Make every effort. Hindi porket tayo ay nagtatagumpay, ay maghahayahay na tayo. Madaya ang kalaban. Most of the times, yung mga atake niya, no, comes right after, immediately, right after yung mga victories natin. So, kailangan natin maging mapagmasid. Make every effort. No? Ano yun? To add integrity to your faith. And to integrity, add knowledge. And to knowledge, add self-control. Self-control, add endurance. To endurance, add godliness. And to godliness, Christian affection. And to Christian affection, add love. Mga kapatid, malayo pa. Malayo pa yung ating lakbayin, pero purihin ng Panginoon, kasama natin siya naglalakbay. Kaya, kapatid, nasaan ka man ngayon sa season mo, sa iyong pananampalataya, huwag kang malungkot, huwag kang sumuko. Pick up yourself. Get moving. Di ba? Ngayon ko lang nabanggit yung title ng devotion natin. Get moving. Kumilos tayo. Kasi kung magdudwell tayo sa mga nakaraan, wala tayong mapupuntahan. Sige po, let's pray. Hallelujah. Panginoon, marami pong salamat sa umaga pong ito. Salamat po sa inyong paalala sa amin. Indeed, God, there are times na nakakalimutan namin yung mga dapat naming ginagawa dahil kontento na kami sa mga naaabot namin. Kontento na kami sa nalalaman namin. Feeling namin hindi na namin kailangan pang dagdagan yung mga bagay na ito. But hindi yun yung kalooban mo, Panginoon. Instead, you want us to continue growing, to continue learning, and to continue serving, Panginoon.
Dahil maraming tao ang kailangang abutin. Just like what you said, the harvest is plentiful, but the workers are few. Panginoon, tulungan niyo po kami. Tulungan niyo po kami na maging equipped. Tulungan niyo po kami na maging handa. And in all these things, Panginoon, dalangin namin, may we be able to glorify you sa lahat ng pagkakataon. Maraming salamat po, Panginoon. Continue to help us, your children, so that we would be able to honor you in everything we do. Ito po ang aming dalangin sa pangalan mo, Panginoong Hesus. Amen. Amen. Amen and amen. Ayun, napakaganda at